Week 30. Kahalagahan ng pansariling kaligtasan. Kaya mo bang alagaan ang iyong sarili? Alam mo ba na kahit ikaw ay bata pa, importante na panatilihin mong ligtas ang iyong sarili. At iyan ang pag-aaralan natin ngayong araw. Kaligtasan sa loob ng tahanan. Narito ang mga bagay na kailangan nating gawin at tandaan sa tuwing tayo ay nasa loob ng ating tahanan. Makakatulong ang mga ito upang tayo ay manatiling ligtas. Isa dito ay ang paglilinis sa loob ng tahanan. Panatilihin nating maayos ang ating mga gamit. Iwasan ang mga nagkalat na gamit dahil maaari itong magdulot ng aksidente sa mga kasama natin sa bahay. Hindi ba't masaya rin namang maglinis ng sama-sama? Isa pang bagay na dapat nating tandaan, dapat palagi tayong may nakahandang emergency kit o first aid kit. Alam din natin dapat kung saan ito nakatago upang sa oras ng mga emergency, magagamit natin ang mga bagay na nandito. Makakatulong ito sa atin upang tayo ay maging ligtas sa mga sakuna. Kayo, meron ba kayong first aid kit o emergency kit sa inyong bahay? Isa pang bagay, ugaliing magpaalam sa mga nakatatanda, lalo na sa iyong magulang, sa tuwing ikaw ay aalis o may pupuntahan, para alam nila kung saan ka talaga magpupunta. Mas mainam nga din na magpasama na lang sa mga nakatatanda upang ikaw ay maging mas ligtas sa iyong pupuntahan. Nagpapaalam ka ba sa iyong mga magulang tuwing ikaw ay lalabas ng bahay? Makakatulong din sa kaligtasan ang pagkain ng masusustansyang pagkain, mga prutas at gulay. Tutulungan ka nila upang maging ligtas sa mga nakakahawang sakit na nagkalat ngayon sa labas. Mahilig ka bang kumain ng prutas at gulay? Ito naman ang mga bagay na dapat nating iwasan o hindi gawin nasa loob man tayo o nasa labas ng ating bahay. Isa-isahin natin. Una, pakaiwasan mo ang paglalaro ng posporo, kandila o anumang uri ng apoy. Ang paglalaro nito ay maaaring magdulot ng isang matinding sakuna, ang pagkasunog ng inyong bahay. Ang maliit na apoy ay mabilis kumakalat kapag ito ay napunta sa ibang bagay. Nais mo bang mangyari sa iyo ito? Hindi ba't hindi? Kaya't huwag na huwag maglalaro ng posporo o kandila. Iwasan mo rin ang paglalaro sa banyo. Madulas ang sahig ng banyo at marami ditong matitigas na bagay. Kapag ikaw ay nadulas, maaaring tumama ang iyong ulo sa matitigas na bagay dito at hindi mo yun magugustuhan. Kaya iwasan ang paglalaro sa loob ng banyo. Gamitin lamang ito sa tamang paraan. Isa rin sa mga dapat iwasan ay ang paghawak sa mga outlet ng kuryente. Ito yung mga saksakan ng ating appliances.
Delikado ito dahil meron ditong dumadaloy na malakas na kuryente. Kapag ito ay nahawakan mo, magdudulot ito ng matinding sakit at maaari ding ikamatay. Kung ikaw ay may kapatid na nakababata, siguraduhin mo rin na binabawalan mo sila na lumapit sa mga saksakan ng kuryente. Iwasan din natin ang pakikipagtalo at pakikipag-away dahil ang pag-aaway ay nagdudulot ng mga sakitan na hindi natin gusto. Mas mainam na maging kaibigan natin ang lahat ng tao sa paligid. At syempre, iwasan mo ang pakikipag-usap lalo na ang pagsama sa mga taong hindi mo kilala. Kahit sila ay mag-alok sa iyo ng kung ano-ano katulad ng candy, laruan o kung ano pang gusto ng mga batang katulad mo. Huwag na huwag makikipag-usap sa mga taong hindi mo kakilala dahil maaari ka nilang gawa ng masamang bagay. Kung meron mang matanda o sinong hindi mo kakilala na pinipilit makipag-usap sa iyo, ipaalam agad ito sa mga nakatatandang kasama mo sa bahay upang ikaw ay maging ligtas. Tandaan, bilang bata ay mayroon ka ng kakayahan upang mas mapanatiling ligtas ang iyong sarili. At diyan nagtatapos ang ating aralin sa araw na ito. Hanggang sa susunod, paalam!